Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan ng mga videos na sinubmit sa atin. Una itong video na to. Play natin. Ang nakalagay dito sa caption, only in the Philippines. Walang, tingnan natin kasi natatabunan ng ilaw kung ano to eh. Wala man lang gentleman daw. So, ang senaryo na to ay sa loob ng bus. Tapos to si ate, hindi ko alam kung babae ito pero sinasabi transgender daw 'Di ba? Doon sa comments. So, only in the Philippines, wala man lang daw gentleman. Pag pinlay mo, Mga nakaupo, puro lalaki. Nakatayo ka sa bus. Mga nakaupo, puro lalaki. mga nakaupo daw puro lalaki. Now, ito kasi, 'di ba may ganyang may kumalat na before na ganyan. Tama? Na LGBTQ yata yung sangkot do sa video. Na content ko yung dati kung matatandaan nyo. Ganyan din na nagparinig din. Actually post yun, hindi naman ito kasi video. Yung una nila kong post yun na sinasabi na hindi man lang daw siya paupuin, di ba? Ganito kasi yan. Kung ito ay gagawin mo itong video na to, siguro 90s, no? 90s or early 2000. Sisimpatyahan ito si ate or itong transgender na to. Sorry hindi ko kasi alam kasi may nababasa ako transgender daw siya doon sa comment section Mga 90s or pagpalagay natin babae si ate. Pagpalagay na natin babae, no? Pero basta 90s or early 2000, sisimpatyahan to kasi 'di ba? Parang ano tayo masyado tayong ano bang right term? Masyado tayong makaluma, no? Na alam mo yung mga gentleman, yung 'di ba, mga babae kailangang asikasuhin, etc. May tamang term na, nakalimutan ko na kung anong term dun Pero ngayon kasi sa mga panahon ngayon, syempre nilalaban nyo rin yung gender equality, no? Magpapakapiloso po ako ng konti. Ilalaban nyo yung gender equality. Lalo na sa mga transgender, di ba? Pero hindi pa natin confirm kung transgender si kuya o si ate. Kung may nilalaban kayong ganon, kailangan i-accept nyo yung consequence nun. Ito. Hindi pwedeng masususpend ang gender equality pagka convenient lang sa inyo. For example, no, nahihirapan kayo, so kailangan magpaubaya yung mga lalaki, paupuin ka. Asan yung pinaglalaban yung gender equality nun? 'Di ba? Kung kaya ng mga lalaki, kaya nyo din, 'di ba? Or kung halimbawa, kung babalik tayo sa dati, tanggapin nyo na weak talaga kayo by nature. 'Di ba? Ngayon, kung hindi kakayanin ng pride nyo, tiisin nyo yan. Tsaka isa pa, alisin natin yung usapan na yun, yung sa gender equality. May mga time kasi na yung mga nakaupo na yan, hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan yan buong maghapon Pwede kasing pagod yung mga yan. Or some of them, may kapansanan, hindi mo alam na may injury. Kasi random naman ang nakakasakay mo sa bus Hindi mo naman sasabihin lahat na naupo dyan, perfecto ang pangangatawan niyan ikaw, obviously, ikaw mukha namang hindi ka pagod. Mukha nga galing ka nga sa party 'Di ba? Mukha ka namang malakas, hindi ka naman disabled, 'di ba? Hindi ka naman PWD. Hindi naman pilay ang paa mo. Ngayon, kung ganyan, Nakatayo ka sa bus. Mga nakaupo, puro lalaki. kasi parang kang tangan yan sa totoo lang. Yung magvi-video ka ng ganyan, magpaparinig ka. Kaya, alam mo, sa totoo lang,
mas hindi anong pagbigyan yung mga ganyang tao. Yung masyadong entitled, 'di ba? Na akala mo ikaw yung anak ng hari ng Brunei. 'Di ba? Tiisin ang dapat tiisin. Lahat tayo pantay-pantay, 'di ba? Yan ang ano ngayon eh. Regardless ko anong sex mo, anong gender mo, pantay-pantay tayo lahat. 'Di ba? Ngayon kung mapagbigyan ka, hindi naman pipigilan yung magbibigay sa iyo, pero kung talagang walang magbigay sa iyo, wala kang magagawa. Kasi kung gusto mong nakaupo ka, mag-taxi ka. 'Di ba? Or mag-grab ka or mag-angkas. 'Yun, makakaupo ka talaga doon. Pero yung uubligahin mo yung ibang tao na pagbigyan ka. Siyempre, lalo na mukhang hapon pa yata yan o gabi. Siyempre, pagod din yung mga tao galing sa trabaho. Yung iba dyan, baka mamaya, oras pa yung bibilangin nila bago makauwi. Ikaw, mukhang galing ka sa party eh. Di ba? Ang ano lang dito, ang message lang dito, yes, no? Hindi naman inaalis yung I think buhay pa naman yung pagiging gentleman ngayon sa mga panahon ngayon. Kaya lang syempre, yun ay nasa katawan na lang nung magbibigay sa'yo. Pag may nagbigay sa'yo, di okay. Ngayon, kung wala, wala kang magagawa eh. Ano, ididemanda mo? Ipapahiya mo yan? I-video mo yan? Baka i-cyber libel ka pag may na-capture ka dyan na hindi to data privacy act ha, kasi public place to eh. Pero kung may vinidyohan ka dyan at sinabihan mo na hindi siya gentleman at nakita yung mukha niya, cyber libel ka dun. Di ba? Anyway, next video. Ito nagva-viral din to eh. Ano ang tingin nyo dito, mga kababayan ko? So ito yung video, no? Paakyat siya dun sa rampa. So ito, nakikita naman natin, hindi umarangkada, no? Parang dumudulas yung niya, yung gulong niya. Pero 'di ba? Sige, pagpatuloy muna natin. Mukhang nagpanic si Kuya. Kasi feeling ko ang nangyari dito, madulas itong rampa. May mga nagsasabi sa comment section hindi lang daw marunong yung nag-drive. Pero kasi basa yung rampa tapos feeling ko ang nangyari diyan, dapat gentle lang yan, 'di ba? Tama ba ako? Kasi pag binigla mo yan, dudulas talaga yan eh. Yun yung nangyari dito oh. Tsaka di ba may handbrake? Bakit hindi niya ginamit yung handbrake? Dumire-diretso siya na may nabangga patuloy siya. Kawawa naman yung nakapark dun. Diba? Basahin nga natin mga comments. Nako, naghanap ng problema talaga kung matik yan, meron naman 1 and 2 di mo ginamit. Oo nga Tama. Bobo naman yung driver niyan, pwede namang pagapang lang. Oo, yes, ito yung ibig ko sabihin. Hindi mo naman dapat sagarin pag sinagad mo talaga yan, lalo na kung mabigat, lang yan yung katulad yung nangyari, magdi-drift yan, di ba? Drift ba yung tawag doon? Hindi pa sanay yung driver kapag ganyan. Hindi marunong yung driver, binitiwan agad Automatic yan pero di marunong mag-drive. Feeling ko kung hindi niya sinagad yun, baka may chance pa na Kasi the more na mabilis yung gulong, di ba? Tsaka yung handbrake nga, bakit? Bakit hindi niya ginamit? Di ba brake, handbrake? Gusto ko mag-comment kayo dito ha. Yung lalo na yung nagda-drive talaga dyan. Ayaw ka! Tsaka hindi naman siya masyadong steep, di ba?
Steep ba yan? Parang hindi naman. Ayan eh, sinagad niya eh. Yan o, dapat binrake niya na yan. Kasi obviously gumugulong yung gulong niya eh. Ibig sabihin, hindi siya nag-brake. 'Di ba? Pag bitiw niyang ganon, bullshit. Comment kayo ha, gusto kong malaman yung yung opinion nyo tungkol diyan. Next video. So meron dito naman na kumakalat na ito na balita, no. Kahit ako nagulat ako nung una. Yung 20% daw sa savings, yun ang unang pagkakarinig ko. So ang iniisip ko, let's say may let's say may 100,000 ka sa bangko. Babawasan pa ng 20%. Yun ang unang pagkakaintindi ko kasi ang binabasa ko lang ito ha. Yung nakalagay, ganito kasi sila mag-headline. 20% tax sa savings sa bangko, anti-poor nga ba? Just imagine, 20% tax sa savings, yan ang hindi, ito papaliwanag, yung pala 20% uniform tax sa interest income. Ito yun, papaliwanag ni Sir Ed Linggao. Marami nabibwisit sa 20% uniform tax na pinataw sa kinikitang interes ng mga may ipon sa bangko. Ano bang epekto niyan sa karaniwang Yung pala, yung interest mo sa bangko, yun ang babawasan. Hindi hindi yung savings. Grabe naman yun. Kasi pagka yung savings mo yung babawasan, kasi kung yun ay nanggaling sa sweldo mo, or basta sa legal na income, may tax na kasi yun eh. Kasi kung tataksan pa yon, double taxation na yon. Diba? Nagigets nyo? Kasi yung headline nung iba, just imagine, 20% tax sa savings sa bangko. Sobra naman yun. Yung interest pala. Let's say, halimbawa, may 500,000 ka, then may interest yun na 1% annually. Ano bang 1% ng 500,000? Wait lang ha. Para sure lang tayo. 5,000. Let's say may 500,000 ka sa bangko. 'Di ba magkakaroon ng interest yun ng 5,000. Yun yung tataksan. Yung 5,000, hindi yung savings mo na 500,000. 'Di ba iniinteresan ng bangko yung yun yung tataksan mo. So kung babawasan ng 20% yung 5,000, so magiging 20% aalisin mo yung 5,000, magiging 4,000 na lang. 'Di ba? So 4,000 na lang ang magiging interest mo do sa 500,000 mong savings. Not necessarily kasi maraming na-mislead dito dahil do sa title Maraming kinabahan. Ang laki kasi ng 20%, 'di ba? Marami nabibwisit sa 20% uniform tax na pinataw sa kinikitang interes ng mga may ipon sa bangko. Ano bang epekto niyan sa karaniwang tao? Nauna sa balitang yan si Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Reg, ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba talagang nagbago sa pulisya? Well, unang-una, pasensya na sa background ko, nasa hospital tayo for check-up. Pero tama ka, so hindi siya bago. Yun yung may mga misconception, marami din tayo nakikita mga misconceptions online. Maybe tatlo lang, una sa lahat na dapat kong klaruhin, which is number one, hindi siya bagong tax, right? Ang pinakamalaking pagbabago lang ng nitong tinatawag lang si MEPA law is tinatax na talaga ngayon ang mga long-term deposits. Ang ibig sabihin long-term, yung mga may maturity upwards of 5 years. So dati, pag meron kang deposits or meron kang investments na short-term, less than 3 years, tinatax ka na talaga ng 20%. Baka hindi lang napapansin. Pero ngayon, standardized na yun ng DOF. So lahat ng investments, kahit na short-term, long-term, tinatax na ng 20%.
Yun yung pinakamalaking pagbabago. So, pangalawang misconception is hindi principal yung tinatax. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang 100,000 pesos sa bangko na nilock in mo ng 5 years, ang interest na kumikita mo doon is mga 6,000 pesos a year. Let's say 6% yung interest na binigay sa'yo na bangko. Yung sa 6,000 pesos a year na kinikita mo in the 100,000 pesos, yun lang yung itatax nila. So, what is 20%? So yun yung in-explain ko kanina, no? Akala kasi nung iba 20% yung ano, yung sa mismong savings mo. Sa 6,000, it's 1,200. So, mababawasan ng 1,200 yung kita mo every year in that 100,000 pesos na in-invest mo to begin with. Ngayon, pangatlong misconception is hindi ito retroactive, which means lahat lang na magde-deposit o magde-save from July 1 onwards this year ang maapektuhan. Lahat ng mga dati mo na napasok sa bangko, hindi yun may iba. So, safe na safe yung mga bilyones mo, Ed. Okay. Reg, nakita mo siguro yung feedback sa social media. Ang dami nagagalit, ang daming natatakot. Ang nagiging problem kasi dito, hindi nyo kasi hindi ina-explain ng maayos eh. At saka hindi maayos yung pag-caption minsan. Katulad nito, 'di ba? Abay, kahit sino naman ang makakabasa ng headline na to, matataranta 20% tax sa savings sa bangko. Sino naman ang matutuwa dyan, di ba? Para naman tayong mga... Hindi, siguro, way nila yon para clickbait, ano? Para mapanood yung ano nila. Ordinaryong tao ba, yung taong bayan, apektado nito? Considering na hindi naman ganun karaming Pilipinong meron talagang savings sa bangko at hindi naman long-term savings. Aray ko. Yun na nga yung rational ng DOF, no? Sabi nila, ginagawa lang nilang patas yung taxes across the board. I-harmonize na itawag nila doon. Sa pananaw nila, they're taxing the rich. Kasi sino ba daw yung may mga who can afford to keep money sa bangko ng 5 years, diba? Ito yung mga wealthy. But, maraming nagagalit kasi nga marami din may maapektuhang middle income earners and pensioners. At yung mga sinasabi ng economista, no? Yung mga middle income pensioners ay masasaktan din because sila yung mga nagsasave na long term para sa tuition ng mga anak, para tama. sa health expenses pagkatanda, para sa retirement, etc. etc. Kaya ka nga naglalagay sa bangko ng long term, it's for future long term use. So yun yung nakakaabala dito because pati yung mga Mga ano, sino ba kasi si Ralph Recto na naman ba yan? Paki-comment sa baba, tinatamad na akong Pero kasi parang nababasa ko si Ralph Recto na, bakit I mean, ba't nagfo-focus sila na just sa tax na yan? Hindi ba nila i-focus na lang yung corruption na lang? Kasi kahit pa sabi mo, dagdagan ng tax, madadagdagan din ang corruption. Wala din yan. Akala nila nakaka-cure ng ng problema ng ekonomiya yan, yung ng tax. Corruption ang alisin nyo. Sabagay, mahirap nga naman, pero ang batas na paigtingin nyo, yung laban sa corruption, yung katulad ng ginagawa ni Vico Soto, di ba? Sabi ni Vico Soto, ang ginagawa niya, para mahirapan na daw na do sa lungsod niya, para mahirapan na daw yung mga susunod sa kanya na gumawa ng corruption. I don't know kung paano niya ginagawa yun, pero mas maganda dun mag-focus kesa yung gagawa ka na naman ng bagong pagkakakitaan ng na lahat na lang sisilipin, no? Diyos ko. Ano ba naman tong... Nung bata ako, hindi ko inaano yung tax na yan Hindi ko yan pinapansin Pero nung nagtrabaho ako, pag nakikita ko yung payslip ko, doon na ako nag-i-start na magalit dyan sa lecheng tax na yan Di ba? Samantala nung bata tayo, wala tayong problemang ganyan no? Actually, technically, bata pa naman ako. Nagkataon lang na sumisweldo na ako. Apparently, nilobby nila si Pangulong Marcos na wag na ituloy itong deposits, itong taxes si MEPA, pero sabi nila maapektuhan yung mga middle income savers and retirees, pero
nandito na yung law. So, yun, napasa din. Diyos ko, bago na namang... Ay, ako. Next video. Ito, engineer naman. Panoorin natin. Hi guys, 10 years na akong engineer pero sa ganitong malakas na ulan, hindi man lang ako makauwi dahil wala akong sariling sasakyan. Kailangan ko pang tawagan yung kapatid kong may sasakyan para lang masundo ako. Alam niyo yung mali, dahil hindi ako nag-illegal sa loob ng 10 years. Kaya sa mga bagong engineer dyan, mag-illegal na kayo, mag-payroll padding kayo. Ibenta niyo yung mga scrap, yung mga buong bakal. Pagputol-putulin nyo hanggang maging scrap, tapos ibenta nyo. Mag-mark up din kayo sa mga supplier nyo, yun yung ibigay nyo sa boss nyo. Pag wag nyo ako tutularan, walang mararating yung pagiging tuwid. Hindi ko alam kung sarcasm itong sinasabi niya or siguro sarcastic, no? Dahil sinasabi niya kung ano yung illegal eh. Hindi naman siguro bobo yung mga baguhang engineer kasi naging engineer sila para hindi nila maintindihan na anong tawag ito? Para hindi nila maintindihan na sarcastic yung sinasabi ni Kuya. Pero at the same time, nakakasense ako ng bitterness sa kanya, eh, no? Parang may pinariringgan siya ng na ibang gumagawa nun. Pamilyar ako dun eh, lalo na dun sa dun sa yung para mag-ibenta yung scrap. Kasi sa store kasi, sa retail, may ganyan din. Ano yung mga scrap doon? Yung mga karton. Kasi may mga pumupuntang junk shop sa sa mall every week yata. O every month? Nakalimutan ko na. Nakukolektahin yung mga, di ba pagka may dineliver sa aming paninda, aalisin mo yung paninda sa karton, di ba? Then yung karton, itutupi yon. Ngayon, ibebenta sa scrap yon. So, pero yung income nung scrap na yon, mapupunta pa rin sa store. Pero sa kanila siguro, when you say scrap, sa engineer na mapupunta yung pinagbentahan, ang ginagawa kahit good material pa daw, chachap-chapin para maging scrap. Ano ba yung mga sinabi niya? Ulitin natin ha. Hi guys, 10 years na akong engineer pero sa ganitong malakas na ulan, hindi man lang ako makauwi dahil wala akong sariling sasakyan. Kailangan ko pang tawagan yung kapatid kong may sasakyan para lang masundo ako. Alam niyo yung mali, dahil hindi ako nag-illegal sa loob ng 10 years. Kaya sa mga bagong engineer dyan, mag-illegal na kayo, mag-payroll padding kayo. Ibenta niyo yung mga scrap, Benta yung mga buong bakal. Pagputol-putulin nyo hanggang maging scrap, tapos ibenta nyo. Mag-mark up din kayo sa mga supplier nyo, yun yung ibigay nyo sa boss. Mag-kickback. Yung markup sa supplier na yun, naranasan ko na. Sa magulang ko. Kasi kami noon, may negosyo kami dati noon sa, I'm so sorry daddy ha. Siguro naman matagal na yon. May negosyo kasi kami dati na LPG, dealer kami na LPG sa Mindoro eh. Tapos, nagbebenta kami ng mga kalan. Now, yung kalan, sa supplier, dinuduktor ko yon. Mga 3 times ko lang naman nagawa. Diba? Ang nagturo sa akin ng kuya ko hindi ko naisip ng sarili ko yun dahil mabait akong tao. Medyo tataasan namin yung magaling ako sa Photoshop nun eh. Kabataan days ko pa yon. I mean mga ako nun, mga nasa college ako nung time na yon. Syempre, 'di ba? Nung buhay pa yung tatay ko nun, hindi pa namamatay. Mga siguro second year college ako o first year. I mean, sa buhay ng tao kasi, hindi mo naman don't know, sa mga matutuwid, kayo ba sa buong buhay nyo, puro katuwiran ba ang ginagawa nyo? I mean, matuwid ba kayo? Wala ba kayong nagawang kahit pangungupit sa magulang nyo dati? Ako, aminado naman ako dyan eh. Naging maloko din ako dyan eh.
Ang notorious ako dyan yung sa pantalon ng tatay ko dati. Kasi ang tekniko doon, pero kasi ang tatay ko noon, mahilig yan pagka hinubad niya yung pantalon niya, isasabit niya doon sa sabitan namin. Ang tekniko doon, kukunin ko yung pantalon, isasabit ko sa likod ng pintuan para makalimutan niya yon hanggang makauwi siya ng Mindoro. Pag nakauwi siya ng Mindoro, syempre may iwan sa bulsa noon, may mga scrap na pera doon 500, isang, 'di ba? Ganun ang uri ng mga corruption ko dati nung bata ako. I don't know, sobrang banal nyo siguro kung itatanggi, kung pandidirihan nyo ako doon sa ginagawa ko dati. Pati, yun nga, yung ganyan, minsan kasi sa buhay natin, kailangan mong maranasan yung mga ganyang bagay eh. Kasi pagka hindi mo naranasan yan, ito para sa akin to hindi ko sinasabing ito rin ang maging pananaw nyo. Sa akin kasi kung hindi mo naranasan yan, hindi mo marirealize yung masamang epekto niyan eh. 'Di ba? Maybe, alam naman natin in general, tayo mga tao, kapag gumawa tayo ng illegal, alam naman natin talaga na na may masamang epekto naman talaga 'yon. Kapag gumawa tayo ng illegal, alam natin lahat 'yon. Pero hindi mo talaga siya yung marirealize mo siya hanggat ikaw na mismo yung gumagawa. Kasi hindi mo mararanasan yung consequence nun eh. At hindi ka makukonsensya hanggat hindi mo gagawin. Tama ba ibig ko sabihin? I mean, kung ang gagawin mo ay puro katuwiran lang, magki-crave ka niyan eh. Darating ang time matutokso kang gawin na hindi mo na marirealize na huli na ang lahat para sa edad mo. I mean, ibig ko sabihin, syempre yan, hindi mo na magagawa dahil kulong na ang katapat mo pagka gumawa ka ng illegal na ganyan. Unlike yung nung bata ka lang, mahuli ka man ng magulang mo, pagagalitan ka lang. 'Di ba? Sa bagay, hindi naman ako nahuli ng tatay ko noon. Pero nanay ko, nahuli niya na ako. Pinagsabihan ako ng nanay ko. Pero tatay ko, putya, kung yun na nakahuli sa akin, yari ako doon. Baka pinalayas ako noon. 'Di ba? Pero yung sa never ako nahuli doon sa pantalon eh. Pantalon trick. Basta pagka nagsabit na ng pantalon yung tatay ko noon, ililipat ko na sa ibang sa ibang sabitan para hindi niya ma-recall. Yun ang ba't ba napunta tayo doon? Hindi, pinapakita ko lang sa inyo na ako ay hindi perpektong tao. Naranasan ko na rin ang korupsyon sa mura kong edad. Ito si kuya, kasi, may pagka-bitter kasi siya eh. Siguro talaga matuwid na tao to. No? Kung totoo man yung sinasabi niya. Pero may isang factor dyan na hindi ako naniniwala na 10 years kang engineer, kahit motor, wala ka nabili. Imposible naman yun. Ako na nagtatrabaho ngayon, hindi naman kalakihan ng sweldo ko, nakabili ako ng motor eh. 'Di ba? Nakabili ako ng kotse nung nagtatrabaho. Hindi naman ganoon kalakihan din ng sweldo. Sa bagay, pakotse ng kumpanya yun eh. Pero hinuhulugan ko pa rin. 'Di ba? I think siguro may mga diskarte naman siguro legal na pwede mong gawin na let's say hindi lang naman sa pag-i-engineer yun eh. Sumideline ka, 'di ba? Basta meron kang imposible. Ako nga na nurse na hindi ko naman ginagamit yung pagka-nurse ko. Nakabili ako kahit yung BIOS lang. Tapos nakabili pa ako nakabili pa akong bahay. Imposible naman sa'yo. Napaka-imposible nito. 10 years ka pang engineer niyan. Wala ka ba man na nare-receive na bonus niyan?
Or baka, may binubuhay, sa bagay, may sariling kotse yung kapatid mo. Imposible naman ikaw bumili ng kotse ng kapatid mo. May binubuhay ka bang, Ako, nagpapadala ako ng allowance sa nanay ko. Pero nakabili pa rin. Imposible ito eh. Hindi kayo, no? Tapos, engineer ka pa. Engineer, yan eh, ka-level yan ng mga malulupit na profession, di ba? Mga ka-level yan ng doktor, tama ba ako? Ay, hindi naman. 10 years ang ng doktor eh. Basta professional ka eh. Kasi ako, nurse ako. Nurse, utusan lang naman ng doktor yan eh. Hindi ako kayo masasaktan ha. Ganun naman talaga realidad eh. Kasi may nasasaktan pagka sinasabing utusan ng doktor eh. Kainda, no? Pero engineer kami eh. Malayong malayo ka sa profession ko na, di ba? Hindi lang ako makapaniwala. Kahit sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo, wala man lang bang pakotse dyan na huhulugan mo. Kahit second hand na kotse, hindi ka makabili. Imposible naman. Hindi ako naniniwala. Anyway, so yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.